Bitawan mo siya. Bibilhin ko. Bibilhin ko. 1,000. Ano? Tito, bilhin mo na po. Sage, bibilhin ko. Xiao Di, okay ka lang ba? Isang gintong ingot, 2 gintong ingot, 3 gintong ingot. 6,000. Ang galing. May tambayad na sa renta. Pagkatapos bayaran ang renta, may matitira pang 3,000. Pwede kong ilabas si Xiao Di para kumain sa labas. At bilhan siya ng 2 bagong dami. Yehey! Salamat, Tito. Magandang araw po, sir. Kami po ay mula sa Labor Arbitration Court. Ang inyong 6 na buwang sahod at bayad pinsala na malisyosong pinigilan na may kabuang 30,000 ay naipasok na sa inyong account. Pakisuri po agad. MR ikinagagalak naming ipaalam sa inyo na nakapasa kayo sa aming interview. Ang inyong buwan ng sahod ay 10,000. Pakiusap, mag-report po kayo sa front desk. Bukas ng alas negatibo siyang umaga. Bakit ngayon ka lang dumating? Ngayon ka bumaba sa mundo. Kung malagpasan mo ang pagsubok, makukumpleto ang iyong misyon. At maaari mong, opisyal na mapasama sa hanay ng mga diwata. Ngunit, sa buhay mong ito, may kaunting mga balakid pa. Anong klaseng balakid? Iyan. Ikaw na nga ang magdadaos ng pagsubok, pero nakangiti ka pa rin. Hala, sino pa bang maging guro ko kung hindi ikaw ang aking disipulo? Binigyan na kita ng bahagyang kapangyarihan. Pagkapanganak mo, may suwerte ka tulad ng Koy. Ang mga mabubuting tao sa iyo, laging sasamahan ka. Ang mga taong masama sa iyo, ay anihin ang kanilang gawang masama. Nako. Hinga na malakas. Mas higpit pa. Nakikita na ang ulo ng bata. Higpitan mo pa. Kaya mo pa. Malalabas na siya. Go, kaya mo yan. Bumaba na, ipanganak na. Babay siya. May problema, malakas ang pagdurugon nanay. Kumusta? Kumusta na? Naikid na namin. Grabe, pinaghirapan talaga yan. Sabi pa ng manghuhula, ang i-adopt natin ay yung bagong panganak ngayong araw na babae. Kaya mong magdalang tao ng anak na lalaki. Kung hindi naman makapanganak ng lalaki, patayin ko talaga yung maliit na iyan. Ay naku, sige, Sage. Naku, malas talaga ito. Nasaan ba ang sasakyan? Sabi mo nga, baka swerte na dala nitong bata ay malas pala. Akatakbo pa lang namin nakawin. Halos mabangga pa ng kotse. May punto ka. At ngayon pa lang, isang babaeng sanggol lang ang ipinanganak ngayong araw. Mukhang hindi basta-basta ang batang to. Hindi pangkaaniwan ang pinagmulan niya. Natatakot ako. Akala ko nahuli na tayo nila. Bilisan, magdala ka ng kubig pa sa akin. Nawalan na ako ng boses. Ano ka naman ulit? Nakakadiri. Sabi mo, baka buntis na ako. Ano ba to? Ang bilis naman. Mukhang, totoo pala yung sinasabi nilang pampalahi ng bata. Lumapit ka rito. Sumakay ka sa akin parang kabayo. Ayaw kong sumakay sa'yo. Hindi rin ako masama. Sabi ng parents ko, kung sinasabi nila iyon, ganoon ka nga. Hindi ako. Ikaw nga.
Baby, natamaan ba? Ikaw na Kit. Mangahas kang manakit kay Jency. Wala ka bang pakialam sa buhay mo? Naku, hipag talaga. Kuya Audi, gaano ba kalaki ang pagkakamali mo? Karapat dapat ka ba magalit ng ganyan? Anong pakialam mo kung paano ko turuan ang anak ko? Ha? Palaot na malas. Sadyang nilalapit-lapit mo ba kami para mag-away? Hindi. Hindi naman ang ibig kong sabihin. Hindi naman. Kuya, bago magbagong taon. Nagpakilala ka ba ng pansamantalang trabaho para sa akin? 6 na buwan na, hindi pa rin ako binabayaran. Dumating ako. Gusto ko lang hilingin kay kuya na magtanong para sa akin. Kung hindi ang renta ko, halos hindi ko na mabayaran. Ano nang ibig mong sabihin? Kami pa ang nagbibigay ng regalo at gumastos pa para hanapan ka ng trabaho. Ngayon inaakusahan mo pa kami, hindi ba? Hindi. Nagkamali ka ng intindi sa akin. Umalis ka. Hindi mo ba naisip? Bakit ikaw lang ang binabawas na sweldo? Hindi nila binabawas ang sweldo ng iba. Yun problema mo nga. Ha? Lumayas ka na. Huwag mong balhin ang malas dito sa bahay namin. Nasaktan si Tito. Tatawag akong tulong. Anong nangyayari dito? Bakit hindi ka pa umaalis? Wala kang trabaho, hinahanap mo kami. Hindi binabayaran ang sweldo, hinahanap mo pa rin kami. May utang ba kami sa'yo? Umalis ka na o papatayin kita. Alis na ako. Pero huwag mong siraan si Huyaudi. Mahina si Huyaudi. Hindi biro ang magkasakit dahil sa ginaw. Emmy. Binibigyan na namin siya ng makakain at sasakyan. Sapat na yan. Akala mo pa ba alagaan ko siya na parang prinsesa? Kung ayaw mo, ikaw ang mag-uwi at mag-alaga. Huwag mo nang kainin ang bigas namin. Gusto kong sumama kay Tito. Saig, kung kukunin ko, ako na mismo ang kukuha. Hoy, sandali. Igil ka muna dyan. Pinaghirapan ko tong pagpapalaki sa batang to. Hindi mo pwedeng kunin ng basta-basta. Kulang nga. Kailangan mo magbayad ng 1,000,000 bilang nutrition allowance. Wala pa nga akong hawak na hanggang 3,000. Kailangan ko pabayaran ang renta. CJ, 3,000 na lang okay na rin. Tara na. Dali, umalis na tayo. Bilisan nyo na, bilis. Basta andyan na si Chency. Hindi na namin kailangan tong batang to. Kung maibenta man, kahit kumita ng konti, kuha na natin. Oy, mahal. May masayang balita ako sa'yo. Huwag kang magbiro ngayon. Nabaril, hindi, nabangga ako ng kotse. Naku. Kunin mo agad ang pera. Magdala ka ng 6,000 para sa bayad sa ospital. Bilisan mo. Masasapak na ang swerte ko ngayon. Naipit na lahat. Bumili ka ng ticket ng loto na para sa akin. Bitawan mo ang Tito ko. Bitawan mo siya. Bibili ako. 1,000. Ano? Tito, bilhin mo na. Saig, bibiling ko. Huyaudi, okay ka lang ba? Dalawang gintong ingot. 6,000. Ang saya naman. May pambayad ng renta na tayo. Pag nabayaran ang renta, may natitira pa ang 3,000. Pwede kitang dalhin kumain ng masarap. Bibili pa akong 2 bagong damit. Yahey, salamat Tito. Nakakainis sobra. Naaksidente ako nang wala akong alam. Wala pang makita ang driver na umararo. Wala kaming nakuha na kompensasyon at nawala pa ang sahod. Kaya napilitan din akong maghanap ng trabaho. Ayos ba yan, Hu Jingyao? Hindi mo mababayaran ang 1,000,000 nurturing fee. Pag may pera ka na lang, magsho-shopping ka na. Pera to na napanalunan ng Tito sa scratch off. Hindi ito para sa'yo.
Wala kang karapatang magsalita rito. Dito ko na ihihinto ang usapan ngayon. Ngayon, ikaw, kung hindi mo kumpletuhin ang natitirang bayad sa akin, at tawag ako ng pulis at sasabihin kung ninakaw mo ang bata. Ikaw. Nang sister-in-law, may natitira na lang akong 3,000 kabuuan. Binigay ko na sa'yo lahat. Anong gagawin sa bata? Pwede siguro. Pakisuyo lang, pahabaan mo na lang ako. Pagkuhan kong sweldo, babayaran na kita. Naku, akala mo ba tanga ako? Sino ba ang nakakatiyak sa pagkatapos na sinasabi mo? Ailan ba ang pagkatapos? Kung hindi ka magbabayad, Ibabalik mo sa kung akin ang hindi, bata. ibabalik mo ang bata. Ibalik mo ang bata. Mula ngayon, hindi na kita papakinggan, sigawan man o tawa, wala kang karapatan. Bitawan mo siya. Bitawan mo. Bitawan mo, ibibigay ko sa'yo. Hindi ka nasaktan, Cloudy? Ang galing. Tapos naman, 3,000 na naman. Ganyan ba? Pera para sa ospital ni Hu Jingxian. Mukhang nabayaran na ang utang. Naku, excuse me, magulang ba kayo ni Hu Chansi? Dinampot ng anak ninyo ang isa pang bata. Naghahanap sila ng kompensasyon na 9,000. Pwede ba kayong pumunta rito agad? 9,000. Pasensya na po, Tito. Kasalanan ko po lahat ito. Tito, wala ng pera. Okay lang, huwag mag-alala. Hindi mo kasalanan yan. Kung nabayaran lang sana ang sweldo ko, hindi sana tayo nagkakaproblema ng ganito. Magandang araw po, sir. Kami po ay mula sa Labor Arbitration Court. Yung dating sinabing illegal kayong pinigil. Ang 6 na buwang sahod at ang kompensasyon, na abot sa 30,000 ay nadeposito na lahat. Pakisilip na po agad. MR Hung, ikinalulugod namin kayong ipaalam na. Pumasa kayo sa aming interview. Ang buwan ng sahod, 10,000. Pakipunta po bukas ng umaga, alas negatibo siyam. Mag-report sa front desk. May balita na ba tungkol kay Xiao Yue? Yuyu. Huwag kang mag-alala. May ipinapadalang tao si Papa na naghahanap ngayon. Pag may balita, agad ka naming ipapaalam. At tuloy pa rin ang pagsisiyasa. 5 taon na ang nakalipas. Wala pa rin kahit anong bakas. Papa, Talaga bang hinahanap ninyo si Xiao Yue? Yuyu. Anong ibig mong sabihin? Si Xiao Yue ay apo ko rin sa dugo. Ano ba ang tingin mo sa akin? Kung hindi dahil sa'yo noon, nainisip mong hindi karapat dapat ang pamilya ni Ajing at pinilit mong paalisin siya. Hindi sana tayo nagtatago-tago. Hindi sana napilitan si Ajing na maghanap buhay sa araw na malakas na ulan at mamatay matapos mabanggang sasakyan. Ang aking Xiao Yue rin. Noon, kasalanan ng tatay. Ero nitong mga aon. Sinikap din ng katay hanapin siya. Halos napasinay ang lahat ng welfare home. Inararo na niya isa-isa. Sapat na. Ayokong marinig pa ang mga dahilan mo. Kung talagang, susunduin ko na lang siya mag-isa. Ji. Cloudy, Tino, hindi pa kita nabibigyan ng magandang school. Kara muna dadalhin kita sa kumpanya. Maghihintay ka rito sa akin. Tito muna magpaparehistro. Ma'am. Kung buhay pa si Xiao Yue, siguro ganoon na rin siya kalaki. Naku, maliit na miss. Bakit nag-iisa ka rito? Nasaan ang mommy at daddy mo? Ayaw na raw sa akin mommy at daddy. Sumama ako kay Tito. Umayos si Titong Papeles. Sinabihan niya akong maghintay dito sandali. Ang tapang naman ng puso mo. Marami na raw ngayon na nagnanakaw ang bata. Paano kung mawala ang bata? Huy, maliit na miss. Sasamahan ka ni tita. Maghintay tayo rito para kay Tito, sige? Sige, sige. Ang bait mo naman, Tita. May anak din ang tita. May anak na kasing edad ng anak mo? Talaga ba? Pwede ba akong maging kaibigan niya? Nawala siya. Nang ipinanganak pa lang. Huwag kayong malungkot, Tita. Maganda namang maayos pa ang anak ninyo. Mabilis ninyong mahahanap siya. Salamat, bata. Kaya mo ba yung simpleng bagay na hindi mo magawa? Ano bang trabaho mo? Ayos ka lang ba?
Salamat. Eh, Miss Tito, ayos ka lang ba? Yuyu, anong nangyayari rito? Anong nangyari kay Yuyu? Siya yon. Kahit ako mismo ang nakakita kanina. Itinulak niya si MS Jiang kanina. Huwag mong sisihin ang tito ko. Ikaw pa ang nagpatumba sa magandang tita. Nakita naman lahat kanina. Tama ba? tama, tama. MR Jiang, kung ako ang tatanungin, ang mag-uncle at pamangkin na tumalas na talaga. Dapat tanggalin sila. Tanggalin. Tanggalin. Tanggalin na sila. Pasensya na po, MR Jiang. Hindi ko sinasadya. Pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Jiang Shuyue, huwag po kayong magmalambing. Bagong hire pa lang, first day pa lang. Nakapagdala agad ng malaking gulo. Ganitong pasaway, laging may gulo. Di namin kayang kumuha ng ganito sa Hailan Group. Pasensya na, Lolo. Kasalanan ni Xiao Di. Huwag po ninyong tanggalin ang tito ko. Gawin na lang ayon kay Su. Seguridad. Seguridad. Bitawan niyo siya. Alis na kayo, dali. Sige na nga, hayaan nyo na silang umalis. Hindi na kailangang gumalaw. Dr. Chen, Dr. Chen. Kung gumaling ang magandang tiya, hindi na matatanggal ang tito, di ba? Xiao. Xiao Yur. Yuyu, gumising ka na. Tatay, nahanap ko na. Kanina yung lalaking iyon at ang pamangkin niya, saan na sila? Ang bagong tao ni Jiang Shuyue, wala siyang pakialam. Sinalpok kayo nila. Tinanggal na sila ni Jiang Shuyue. Tatay, bakit mo naman tinanggal ang tao ng ganyan? Nasaan sila? Gaano katagal na silang umalis? Kakaalis lang. Kasalanan ko lahat. Dahil sa akin, nawalan ng trabaho si tito. Ayos lang. Nawalan ng trabaho. Makakahanap pa naman. Hindi kasalanan ni Xiao Di ito. Sandali. Iyon ang magandang auntie. May konting hindi pagkakaintindihan ang tatay ko tungkol sa inyo. Naipaliwanag ko na kanina. Ang ibig niyong sabihin, Huwag kang mag-alala, magtrabaho ka lang sa kumpanya ni Jiang Shuyue. Nandito ako. Walang magtatanggal sa'yo. salamat. Salamat, MS Jiang. Wala iyon, simpleng tulong lang. Ang pamangkin mo ay napaka-cute. Kapag nakikita ko siya, lagi siyang nagpapaalala sa anak kong babae. Mag-ingat. Tabi. Tabi. Lumayo. Tito! May birthmark. Yan ay birthmark ni Xiao Yur. Sana ang magandang auntie na ito. Ang maging mama ko. Xiao Yur. Mama, nahanap na kita. Kayo, ayos ba kayo? Nasaktan ba kayo? Xiao Yur. Ikaw ba yan, Xiao Yur? Bakit wala naman? Nagkamali kaya ang paningin ko? Tita, sino po si Edward? Si Xiao Yur. Ay anak ko yon. May birthmark siya sa braso. Nagkamali lang ako kanina. Akala ko meron din si Xiao Di. MS Jiang, paano nga po naman? Nawalan ng anak? 8 taon na ang nakalipas noong tag-init. Nagpanganak ako sa tanging. Maliit na ospital sa Longcheng. Noong panahong yon, magulo ang pasilidad at mahina ang security. Dinukot ang sanggol, ang mga human trafficker. Longkeng Hospital. Doon din ipinanganak si Xiao Di. 8 taon na ang nakalipas. Baka, may alam ang kapatid kong lalaki. At ang asawa niya sa pagkakataong to. Tatanungin ko sila mamaya. Maraming salamat na lang po. Mula ngayon, kung wala tayong makakabantay. Kay Xiao Di. Dalhin mo na lang siya sa opisina. Baka po ito makulit sa inyo? Hindi yan problema. Masaya nga ako kung kasama ko si Xiao Di. Nga pala, malapit nang matapos ang lunch break. Bumalik ka na at mag-punch sa time clock.
5 na lang na minuto. MS Jiang, Thierry, pasensya na po. Hindi ko maintindihan ang iniisip ni MS Jiang. Napunta pa siya mismo para kunin yun. Yung lalaking may daladalang bata. Naibalik niya. Ano sa tingin ninyo? Si MS Jiang. Baka nagustuhan niya yung tinatawag na pretty boy. Baka na naman, di ba? Swerte lang siya. Kahit maprotektahan siya ni MS Jiang ngayong beses, ang Heilan Group, may paraan akong paalisin siya. Hu Jingyao, ikaw mismo ang nagdala sa kanya dito. Hindi ba yan si Xiao Hu? Ah, hindi ka pala na-dismiss. Swerte mo. Supervisor Ku. Nagmamadali ako. Hayaan niyo muna akong mag-punch sa time clock. Bakit nagmamadali? MS Jiang, kadalasan hindi niya pinapansin kami. Mga personal na problema ng mga empleyado. Ngayon, nag-exception pa siya para magsalita para sa'yo. Paano mo siya napaniwala? Ano ang sinabihan mo? Ikwento mo rin sa akin. Ano nang ibig sabihin ninyo? Wala namang ibig sabihin. Simula nang namatay sa aksidente ang asawa ni MS Jiang, hindi na siya muling nagkaroon ng relasyon. Isa lang ang anak ni MR Jiang, siya lang. Kung gusto mong maging Phoenixman at makaakyat sa mataas, ayos lang naman. Pero bilang tao, kailangan may self-awareness ka. Ikaw, hindi ka karapat-dapat pa man lang umapak sa paa ni MS Jiang. Supervisor Ku, maghinay ka sa salita. Malinis ang relasyon ko kay MS Jiang. Huwag kang gumawa ng sismis rito. Tingin muna. Nalate ka na sa pag-punch ng time clock. Ay, let talaga. Sayang naman. 1 minuto lang ang kulang. Sayang, dahil 500 full attendance bonus na wala. Sabi ko nga sa'yo, grabe ka naman talaga. Unang araw pa lang, kukuhanin na ang sahod mo. Sa loob ng 1 buwan, baka ikaw pa ang magbabayad sa kumpanya. Talaga, ikaw pa ang babayaran ng kumpanya. Heilan Group. Nako, Anong nangyayari? tinuturuan ko lang si Hu. Alam mo, pinaghirapan mong iligtas ang trabaho niya. Tapos siya naman ganito. Tamad-tamad pa. First day pa lang, late na agad. Sayang talaga ang effort mo. Ikaw ang sadyang humarang sa akin. Hindi mo ako pinayagang mag-punch in. Kaya hindi rin ako maabot sa oras. Deti mo nang nabangga si Aunt Jiang. Ngayon binubuli mo pa ang tito ko. Napakasama mo. Su Cheng, ikaw naman matagal na empleyado sa kumpanya. Bakit mo sinasarado intentionally ang isang bagong empleyado? May kwenta ba yan? MS Jiang, inaalala ko po. Hinaharang lang namin siya para magsalita. Tinatawag nyo na agad na sinasadya niyang pasanin ang iba. Alam kong mabuti ang intensyon ninyo. Gusto nyo siguraduhing makuha niya ang full attendance. Pero hindi dapat iparit ang paratang. Sa iba. Hindi ba? Kung mapapansin siya ni MS Jiang, baka hindi na siya mapapatawan ng multa kapag late. Sino ba ang magtatrabaho ng seryoso kung ganon? Kung lete lang at walang multa. Ano naman kami na laging on time? Kahit tagapagmana pa siya ng grupo, dapat sundin pa rin ang patakaran, di ba? Paano ka naman kikilalanin kung hindi patas? Kayo naman. Sige na, MS Jiang. Sa susunod na lang, uwi na lang ako ng mas maga. Huwag ninyong ilagay sa alanganin ang pangalan ninyo. 500 multa, di ba? Bayaran ko na. Sino nagsabi na pwede kang pumasok? Sino nagsabi na pwede kang pumasok? Nabayaran ko na ang multa. Bakit hindi pa rin ninyo ako pinapayagang pumasok magtrabaho? Kung matagal ng empleyado yun, paminsan-minsan lang na late, bayaran ng multa, ayos na. Pero iba ka. Unang araw mo pa lang sa trabaho, late ka na. Hindi sapat na magbayad lang ng multa. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Kailangan mong harapin ang buong departamento at magsagawa ng seryosong paghingi ng sorry. Kasi kung hindi, paano namin makikitang taos puso ka? Su Cheng, huwag mo nang sadyain pa ang tao. Si Hu na ganito, na hindi maayos ang attitude, kailangan mag-sorry sa harap. Kung hindi, ang buong departamento namin, mumukhang tamad at walang disiplina. Hindi pwede yon. Tama na. Supervisor Chu, ginagawa ninyo to para sa Heilan Group, di ba? Tama, kailangan mag-sorry. Kailangan talaga. Masamang tito. Ayaw ni POD sa masamang tito na to. Hoy! Anong problema? Gumiba ang bahay namin sa probinsya. Kailangan ng 5,000. Ipapadala ko na sa'yo ngayon din. Anong tinitingnan mo pa? Hindi ka pa nagmamadaling mag-sorry? Ay ng trabaho, may dumating na mensahe sa company group. May dumating na mensahe sa May company dumating na group. mensahe sa Nasira company raw ang time clock. Ako naman. Nasira ang time clock. Kaya ako naman. Kung ganun nga, walang makapagtutunay kaninuman. Si Xiao Hu kanina, totoo bang late siya? O sira talaga ang time clock? Sa tingin ko, hindi na kailangan ng pagsusuri. Tungkol naman sa multa.
Ibalik na lang sa kanya ang multa. Sige, kalmado lang. Hindi ba 5,000 lang yan? Para sa inyo, malit na bagay lang yan. Hindi naman iyon malaking pera para sa inyo. Nga. MS Jiang lagi kayong pinapahalagahan. Halatang pinapaboran niya kayong maging manugang. Pag nag-asawa kayo ni MS Jiang, huwag mong sabihin na 5,000 lang yon. Kahit 500,000, parang pocket money lang siya. Pag nagpakasal kayo, kami ang magiging best man ninyo. Kailangan kami ng front table ha. Ay naku, pag-usapan na lang natin yan pagdating ng panahon. Naku, MS Jiang. Dumating na po kayo, kukuha po ako ng bag para sa inyo. Kung may kailangan po kayo, sinabi nyo lang. Gusto ko lang i-report po ang trabaho. Gusto ko lang magbigay ng update sa inyo. Nagmuni-muni na ako. Noong nakaraan, mahinahon akong nagsasalita. Nagkamali ako. Inaamin ko ang pagkukulang ko. Sana, MS Jiang, bigyan ninyo ako ng isang pagkakataon. Nilagyan ng espesyal na gamot ang dokumentong ito. Hindi ako naniniwalang hindi kayo susunod. Sana, MS Jiang, bigyan ninyo ako ng pagkakataon. At saka, sa palagay ko, MS Jiang, dapat kayong lumayo muna kay Hu Jingyao. Hindi maayos ang intensyon ng taong yun. Huwag ninyong hayaang lokohin kayo niya. Alam niyang nag-alala kayo tungkol sa bata. Kaya dinala niya yung maliit na babae para magpakitangawa. Hindi ba iyan malinaw na may ibang motibo? May masamang pakay siya. At ikaw na nasa likod-likod naman. Ano naman ang tawag dun sa paninirang puri at chismis? Sa tingin ko, ikaw mismo ang masamang loob. Akala mo lahat ganyan lang din sa'yo. Umalis ka na dito kagad. Ang bango mo nakakasuka na. MS Jiang, huwag po kayong magalit. Hindi ba pwede na wag ko nang banggitin si Hu? Parang hindi kayo maganda ang pakiramdam. Titingnan ko po kayo, ha? Hindi na, huwag kayong magpakamahalang tao. Pipindutin ko lang po ng kaunti. MS Jiang, nakalimutan ninyo ang folder ninyo sa... Bitawan mo si MS Jiang. MS Jiang, ayos lang po kayo? May sakit ka ba? Inaalagaan ko lang si MS Jiang. Hindi mo ba nakikita iyon? Umalis ka na dito. Jiang Shuyue, iwan mo na sa akin ito. Hindi na kailangan. Hindi kita kailangan. Lumayas ka na. Ako. Sinabi kong umalis ka. Hu Jingyao, ninakaw mo ang tauhan ko? Ayusin kita balang araw. Jiang Shuyu, bakit ka nagpapawis ng ganito? May lagnat ka ba? Isasama kita sa ospital. Wala naman. Baka bumalik ang dati mong sakit. Uminom ka lang ng gamot, maayos naman. Xiao. Jiang Shuyu. Jiang Shuyu. Pasensya na. Iwanan muna ang mga ginagawa nyo. May emergency task. Zhaoan, suriin mo ulit ang total ng deseng noong nakaraang buwan. I-report mo sa akin. Xiao Wang, pakiusigin mong kunin ang bayad sa finance. Hindi na matutuloy ang project natin. Opo. Xiao Hu, may bagong lupa na i-develop. Dali, magmadali ka. Gumawa ka ng detalyadong development plan. Ibigay mo sa akin bago tanghalian. Sag. Sandali, Supervisor Ku. Wala naman nakasulat na requirements para sa planning dito. Sakto ba ito para residential? O para sa shopping mall? Hindi mo ba kaya isipin kung ano ang gustong gawin? Pwede ba may counting innovation sa utak mo? Lahat hinihingi mo sa akin? Para ano pa kayo nandiyan? Hindi ganun. Ang magdedesisyon kung ano gagawin sa lote ay boss. Hindi porket sabi ko ng maging innovative. Ibig sabihin madali lang maging innovative. Kaya mo gawin? Gawin mo nga. Hindi mo kaya? Umalis ka na lang. Huwag mo na akong istorbohin. Supervisor Ku. Sinabi ko na, mag-effort ka naman. At gumawa ka pa ng ganitong basura. Libre ba yung printer sa kumpanya natin? Akala mo walang bayad? Kung gagawa ka pa ng ganito,
Huwag kang magtaka kung bawasan ko yung performance mo. Hindi ko alam kung sapat ba yung sahod mo. Para kaltasin ko pa. Supervisor Ku, yung planning proposal na to, inalay ko at inayos ko ng maraming beses. Pero hindi mo man lang ito tiningnan na mabuti. Kinuha mo lang at sinabi mong hindi pwede. Sino ba nakakaalam kung anong bahagi ang hindi pwede? Masabi mo ba kung alin? Parang nilalaro mo lang ako. Aba, nilalaro kita. Anong magagawa mo sa akin? Sasabihin ko sa'yo, ngayon sa buong design department, ako ang may desisyon. Sasabihin kong i-rewrite mo. Kaya dapat tahimik kang mag-rewrite. Hindi, umalis ka na at mag-resign ka. Tatay, ayos ka lang ba? Supervisor Xu, ang laki naman ng galak mo ano? MS Jiang, hindi ko talaga sinasadya. Ang problema, sobrang pangit ng planong ito. Sobrang basura. Nainggit lang talaga ako, sobrang inis. Iabot mo nga rito, titingnan ko. Sino gumawa nito? Ikaw ang gumawa. Hindi. Ito si Hu Xiaodi ang gumawa. Kinausap ko na siya kanina. Nakakabastos na sinusulat niya ng ganito kalokong plan. Para lang lokohin ang mga boss. May problema talaga sa kanyang work attitude. Bilang siya'y aking nasasakupan. Sakit din ng puso ko, naku. Dapat maayos ang flow ng proposal. Dapat malinaw yung creative points. Kung ito naman ay basura, yung papel na binigay mo sa akin ilang araw na ang nakalipas. Ano yon kung hindi pa mas masahol? Ano? Sa tingin ko, hindi naman dahil sa ang proposal ni Hu Xiaodi ang mahina. Kundi baka may personal kang galit, nag-event ka lang. Hindi na naman. Hindi ako ganun. Ako. Kung hindi ibig sabihin kulang ka sa kakayahan, hindi mo nga maiba kung maganda o pangit. Ang isang planning proposal, dapat palitan na ang taong supervisor na to. Jiang Shuyu, kakaunti lang ang lakas ko kamakailan. Kaya medyo naging madaling maingay ako. Ano ba yung iniisip mo sa puso mo? Hindi ba klaro sa akin kung ano ang iniisip mo? Si Xiao hunong pumasok, medyo nagkaproblema nga siya. Pero, kapag ang kumpanya naggasya na iwan siya, kaya niyang maging iyong kasamahan. Kung may personal kang galit, ginagamit mo ang public na bagay para maghiganti. Ang posisyon mo bilang supervisor, dapat kong pag-isipan kung kaya mo bang gawin ng maayos. Jiang Shuyu, alam ko ang pagkakamali ko. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pinapangako ko, wala nang susunod na pagkakataon. AMY. Xiao Hu. Ang nilalaman ng proposal. Sang-ayon ako ng todo. Ang project na ito, ikaw na ang may buong responsibilidad. Ikaw, ang magiging leader ng Group A. Salamat, Jiang Shuyu. MS Jiang, dahil sa'yo, nakipagsalita ka para sa akin. Pero ang susi, trabaho mo mismo ang mahusay. Kung hindi, ang dami kong sabihin pero wala ring silbi. Naku, paangat pa siya, ang yabang pa. Kung hindi dahil kay Jiang Shuyu, hindi siya papansinin ni MR Jiang. Tama. Araw-araw sumusunod lang sa likod ni MS Jiang. Parang nakasulat na sa mukha niya, gusto kumapit. Halos nakalagay na nga. Supervisor Chu, ikaw pa ang tunay na supervisor ng departamento natin. May mahahalagang gawain kami rito. Bakit ibibigay sa bago na lang? Mayon pa lang ng agaw na ng proyekto. Baka bukas siya na ang mangunguna at kayo na ang susunod. Alam nyo ba ang sabi nila, kasama ang biyaya at kapahamakan? Okay lang ang promotion ngayon. Pero kung sira ang proyekto mamaya, mawawalan siya ng swerte ng napakarami. Supervisor Ku. Hindi ko kayang tumanggap ng ganyang papuri. Sa harap ni Team Leader Hu, hindi ako karapat-dapat na tawaging supervisor. Nagbibiro ka lang. Gusto ko lang sanang itanong. Yung data para sa green area ng construction site, hindi mo pa naibibigay sa akin. Hindi ba't proyekto mo yon? Wala akong ganoong data. Proyekto ito ng Group A, hindi lang sayo. Paano naging sayo na? Bukod pa rito, sinabi ni MR Jiang. Dapat bitawan na natin ang mga alitan sa pagitan ng mga kakilala. At magtulungan tayo. Kung pinapahirapan mo ako ng ganito, baka magalit si MR Jiang sa iyo. Naku, nakita nyo to? Ngayon naging team leader na siya. Iba na talaga pag ganito. Natuto na ring magsalita ng formal. Ginagamit pa si Jiang Shuyu para takutin ako. Akala mo takot ako sa'yo? Tayo, hindi na kami tutulong. Ano balak mo? Kumanta ka kay MS Jiang at magmakawa. Magbenta ka ng sarili mo. Tingnan mo si MS Jiang. Baka tulungan ka niya sa problemang to. Huwag mo namang sabihin ganyan. May sariling panlasa naman si MS Jiang. Hindi siya basta-basta. Siguro kaya niyang piliin yan. Kayo naman. Hindi kayo higit sa simpleng data. Ako na ang pupunta mag-inspeksyon sa site. Uy, kaya mo yan. Magtaki papunta sa site. Isang biyahe pa, mga 3 oras na. Tapos ang haba pa ng pagkuha ng data.
Mukhang hindi namin matatapos. Tito. Tingnan mo, nakakita akong papel. Tito, paano binabasa ang nakasulat dito? Tiari, maglaro ka muna kay Jiang Shoyue ha. Tito, kailangan ko munang magtrabaho. Tito, bantayan mo muna si Xiaodi. Isang salita lang. Tia. Anong salita? Ito, mga datos ng construction site. Mga datos ng construction site. Ano na, Tito? Kailangan ba itong papel? Kailangan. Sobra ang kailangan talaga. Kuya Di, ikaw talaga ang swerteng tito. Sino ba ang magtapon ng datos ng pabayan? Kung totoong matatapos niya on time, tiyak papupurihin siya ni Jiang. Baka mawala pa ang pwesto ko bilang supervisor. Hindi ko na maipagtatanggol. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Naku! Bata, nadapa ako. Kailangan may pumawi at dalhin ako sa ospital. Hindi pwede, masama ka. Binabali mo pa kami ni Tito. Ayaw kitang pansinin. Pero nagsisisisi na ako. Mabait na bata, patawarin mo ba ako isang beses? Bigyan mo ako ng pagkakataong magbago. Naku, ang sakit naman. Kung hindi tayo pupunta sa ospital ngayon, mamatay ako sa sakit. Naku! Bilis, tumayo ka na. Dali, punta tayo sa Longkeng Hospital. Kuya Di. Huwag kang matakot. Tito ang magdadala sa iyo sa ospital. Kuya Di, huwag kang papahamak ha? Pasensya, ikaw ba blood type A? Sino sa inyo ang blood type A? Tulong, ang asawa ko. Ako ang blood type A. Talaga, maraming salamat. Niligtas ninyo ang asawa ko. Pakiiwan po ang number ng card ninyo. Ibabalik ko ang bayad diretso sa card ninyo. Wag na po kayo maging masyadong magalang. Kinuha lang pong dugo. Maliit lang na tulong. Kamag-anak ni Xiaodi, nandyan ba? Halika at pumirma ka. Ako. Gino, ako na muna, alis na ako. Sana magkita pa tayo muli. Sage. Emargao, na-verify na ang pagkakakilanlan niya. Isa siyang empleyado ng Highland Group. Highland. Galing siya sa development zone. Yung kumpanya na partner sa project doon. Sa Lunes ng susunod na linggo. Eksakto, pupunta tayo sa Highland Group para talakayin ang mga kondisyon ng kontrata. Sage, babalik ako mamaya. Suklian mo siya ng mabuti. Nabalitaan kong nasaktan si Xiaodi. Kumusta na siya? Huwag kang mag-alala. Sabing doktor, maswerteng bata. Hindi na sira ang buto. Kakailanganin lang ang pahid ng gamot. Ayos na yon. Ang ganda. Ikaw pa mismo ang nasaktan. Pero mabuti naman. Ang ibig kong sabihin, mabuti sina Tito at si Jiang Shoy. Parang mga magulang ni Xiaodi. Gusto ko lang magpaliwanag sa iyo. Nahilo ako noon. Hindi ko rin alam paano nangyari. Sa madaling salita, hindi ako isang taong padalos-dalos. Ang Jiang Shuyue na kilala ko. Hindi ko kalanman nasip ng ganoon. Sage, tapos ang usaping ito. Huwag na nating pag-usapan. Tapos na yan. Narinig ko mula sa group chat ng mga katrabaho. Hindi siya umalis hanggang mahigit 12. Hindi, siguro napuyat siya dito buong gabi. Ha. Para sa project na to, alagang nagsumikap siya. Pero parang desperadong paghihirap lang. Ang laki naman ng trabahong ito. Hindi niya kayang tapusin to magdamag. Nakatapos na rin sa wakas. May 10 minuto na lang, magsisimula na ang meeting. Perfect, maabot pa niya. Hinto muna. Ang importante nitong bagay na to, paano ko malalaman kung magagawa mo ng maayos? Kailangan ko munang i-check. Sige, bilisan nyo na. Hindi ito tama. Bakit kapareho ng file na tinanggal ko? Magkamukha silang talaga. Ito,
Paano nangyari to? Nakita na ba ninyo maayos? Magsisimula na ang meeting. Kailangan kong dalhin agad. Bakit ka nagmamadali? Hindi ko pa kasi natatapos tingnan. Kahit natapos mo na, ano pa man, narinig ko yung kliyente, napaka-tradisyonal nila. Sobrang konserbatibo ang pag-iisip. Ayaw nila ng mga late na tao. Ikaw ngayon, tama na, panis na ang laban mo. Supervisor 2. Paulit-ulit nyo akong pinipihit ng sitwasyon. Kung may pagkakamali talaga, ang mapapagalitan ay buong team. Anong pakinabang nito para sa inyo? Gusto kong mapagalitan ka. Akala mo lang na makakalampas ka sa akin. Mangarap ka lang. Pasensya na. Nanginig ang kamay. Naku, bakit ngayon ka pa dumating? Nililipat na nila ang mga gamit, alis na sila. Ano? Narinig ko si MR Gao na kinasap si MR Jiang. Nagalit siya ng todo. Sabi niya, ang mga walang pakialam sa oras. Di pwedeng makatrabaho. Kung papasok ka ngayon, tiyak pagagalitan ka rin. Kahit pagagalitan man ako, susubukan ko pa rin. Ikaw ba yon? Hu Jingyao. Ilang beses ko na bang sinasabi sa'yo, tingnan mo ang oras. Bahala na. Nakilala ko na tong batang to. Siguro hindi naman sinasadya. Magpasalamat ka na kay MR Gao sa pagkakataon. Opo, MR Gao. Tingnan nyo po. Ito ang cooperation proposal ng kumpanya namin. Hahaha, maganda. May ideya, creative. Ipapalam ko na sa legal department. Ipaprepara ang kontrata. Pirmahan natin agad. Hahaha, ang ganda. Masayang pagtutulungan. Masayang pagtutulungan. Sag, Umalis na ako. Kita-kits. Depende kay MR Gao. Nagkakilala na kayo dati. Anong nangyayari dito? ito ba? Ay naku. Pasensya na, Jiang Shuyu. Sagot ko ang nangyaring ito. Hindi ko na monitor ng mabuti si Xiao Hu. Sino ang mag-akala na magiging ganito ang pakilos niya? Naantala ang mahalagang gawain ngayong araw. Ikaw naman ang sadyang humadlang sa akin. Hindi mo ako pinayagan sumama sa meeting. Kung hindi, hindi sana ako nahuli. Anong ibig mong sabihin diyan? Bilang supervisor mo, obligado akong magsyasat. Suriin ang plano mo, at tiyakin na ayos bago payagan. At saka naman, iyan na ang sayo. Dapat mong naipasa kahapon. Pinilit mo pa itong ipagpabukas hanggang umaga. Magagawang kasalanan ko ba yun? Hindi ako nakatapos kahapon. Dahil sadyang hindi mo binigay ang data sa akin. Hindi ko binigay sa'yo ang data. Paano mo ginawa ang planong yun kung wala? Ikaw mismo ang nagpunta para suriin ang site. Doon kasi, 3 ang oras ng bayahe pabalik-balik ng taxi. At komplikado ang topografiya sa site. Kung hindi ka magmamadali ng 3 hanggang 5 araw, hindi mo may mapag-aralan ng maayos. Wala ka pang galing magpanggap, hindi mo alam magsinungaling. Ikaw. Dahil sa pagsisikap ni Xiao Hu, nakuha niya ang datang lugar. Pinatay mo pa siya para pigilan siya. Itinulak mo si Xiao di pababa ng hagdan. At samantala nung dinala ni Hu ang bata, pagpunta nila sa ospital, alihim mong binura ang file ni Hu, yung kalahating tapos na dokumento. Totoo ba yun? Hindi mo pa nga iniwan ang bata. Ikaw masama ka. Nakaikot yung pa ako noon. Pinatawag ko si Hu Xiaodi para tulungan ako. Sino ang mag-akala na hindi siya nakatayo ng maayos at nadapa siya? Hindi, ikaw ang nandaya sa akin. Ikaw ang nagtulak sa akin pababang hagdan. Ano bang pinaniniwalaan mo sa isang maliit na bata? Ano bang kredibilidad niya? Baka naman sila ang nag-impluensya sa kanya. Tama. Mga bata lang naman sila. Alam ba nila ang ibig sabihin ng sinadya? Kailangan talaga ng ebidensya sa lahat ng bagay. Ano ang silbi ng mga salita kung wala namang patunay? Kau naman. Tungkol sa computer mo, nag-aalala lang ako baka hindi mo matapos. Kaya sinilip ko at tinignan lang. Wala akong binura sa bagay mo. MS Jam, alam kong lagi mong binibigyan ng espesyal na tingin si Hu. Ngunit hindi mo pwedeng magparaya ng ganito. At akusahan ako para lang ipagtanggol siya. Ayaw kong mabilang na walang sala ako. Bakit ko gagawin to nang walang dahilan? Anong motibo ko para saktan siya? Hindi ba ito nakakasama sa iba at sa sarili?
Tama po ba, Jiang Shuju? Sige na. Lahat ng bagay kailangan ng ebidensya. Based sa video, hindi talaga malinaw na sinadya ba si Tsu. Maganda naman ang proposal. Pero, ang pagkalete ngayon ay totoo rin. Ang project bonus at ang fine sa paglete ay magkakabawas. May tutol ba? Ikaw din, bakit palagi kang padalos-dalos? Anong klase yan? Sa susunod, paano namin ipagkakatiwala ang kumpanya sa'yo? Kung maulit pa ito, ipapadala kita sa branch. Magsisimula ka bilang ordinary staff. Pasensya na, MS Jiang. Dahil sa akin, naipit ka at napagalitan. Tatay ko nagsabi lang ng pabiro. Di niya ako papahirapin. Pero ikaw naman, nagpakasipag ka para sa project. Pero, nasaktan ang pamangkin mo at kakaltasan pa ang seldo mo. Hindi ako mapakali. Kakaltasan pa uli. Naku, talaga namang may kirot ako sa loob. Tia, huwag po kayong malungkot. Sabi nga nila, ang masama may kaparusahan. Ang masamang tito na iyon, tiyak na mapaparusahan din. Sige, tiya, susunod ako sa sinabi niyo. Umalis na kayo ng maaga. Para sa proyektong kumpanya, nagpuyat kami yung maraming gabi. Matulog muna kayo ng maaga mamaya. Bye-bye. Uy, hindi ba yan yung pinuri ni Emargao? Yung lubhang pinuri? Si Xiao Hu ba yun? Ang galing mo naman eh. Bakit maliit at lumapa ang e-bike mo? Ikaw, Badot, sabi mo, Daddy, hindi mo babantaan ako at ang tito ko. Ang nagsisinungaling, malas ang darating sa kanya. May kasabihan, ang mabuti, hindi mahaba ang buhay. Ang kasamaan, magtatagal ng henerasyon. Kayo naman, baka di nyo na maranasan. Ang malas na darating sa akin. Aray, 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 aray. Bali raw. Medyo na-dislocate pa ang tuhod. Kailangan muna i-reset. Doktor, kayo na po ang bahala. Sige. Anong gagawin nyo? Hindi masakit, hindi masakit. Sige, magbayad ka na ng fees. Kailangan kunin ng nurse ang mga materyales. Kailangan itong ikas sa ganitong kaso. Makatrabaho pa rin tayo. Tutulungan kitang magpa-leave at magbayad ng bayarin. Pero yung gastos sa gamot, ibabalik mo sa akin ha. Sinabi ko na nga, hindi mabait na masamang bata. Kailangan siyang parusahan. Gayon naniniwala ka na? Sobrang sakit nito. Ano bang nangyari sa'yo? Na-dislocate ang pulso mo. Tiisin mo muna. Masakit. Hello, MR Jiang. Hu Jinyao, kay Emargao naman. Sumang-ayon na silang pumirma ng kontrata. Alagang humahanga sila sa'yo. Tinukoy ka nila para mag-follow up ng proyekto. Balak kong i-promote ka bilang project manager. Bukas, pagpasok mo, pumunta ka sa Human Resources. Pirmahan mo ang bagong labor contract. Maraming salamat, MR Jiang. Hindi ko po kayo bibigyan. Ang galing, tataas na ang posisyon ni Tito. Tito na opisyal, dadalhin ka niya. Kain tayo ng malaking salusalo para magdiwang, okay? Sag, MS Jiang, matagal na po ba kayong naghihintay? Ok lang. Malapit na akong umuwi. Nang sabihin mong magse-celebrate ka, dali-dali akong lumabas. Kasalanan ko. Akala mo sapat na ang mag-imbita at magpasalamat? Nakalimutan namin tanungin kung okay ba sa inyo. Sinasabi ko lang naman, huwag mo na seryosohin. Tara na. Sabi mo naka-ospital ang asawa mo. Kailangan niya ng advance na sahod. Binigyan pa nga kita ng advance, di ba? Sinasabi mo pa na walang magbabantay sa anak mo. Gusto mo dalhin siya sa trabaho. Pinayagan pa nga kita. Ano na ang naging resulta? Anong balik na binigay mo sa akin? Ang trabaho mo, pampabasta. Ayos lang sana yon, pero hindi mo siya makontrol. Aw-aw gulo ang anak mo. Pati lahat ng labanos. Kinakagat-kagat niya isa-isa. Paano ko ihahain ito sa mga bisita? Asensya na, boss.
Naku, pasaway lang talaga siya minsan. Wala siyang masamang intensyon. Tigil muna. Dalhin mo na. Ang mahal mong anak pauwi. Maliit lang kasi ang lugar ko dito. Hindi ka siya ang ganitong malaking presensya. Boss, alagang nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pangako, babantayan ko talaga siya. Hindi na siya magdudulot ng gulo. Buong pamilya namin, umaasa lang sa akin. Paano kami mabubuhay sa isang sahod na to? Inanggalin mo ako sa trabaho. Mamatay kami ng buong pamilya namin ng gutom. Sikes na. Ibabawas ko na lang yang gastusin sa gulay sa sweldo mo. Kung may susunod pa, diretso kitang palalabasin. Karapat-dapat lang si Zhao Wenwan. Matagal ko na kasi siyang tinututukan. Hindi ko bet yang batang yan. Last time kinunan niya pa yung router ko. Sinindihan pa raw ang tablet cloth niya para laruan. Ay naku, buti na lang nahuli ko agad. Halos mamatay ako sa takot nun. Kwento ko yung bahay nila. Sanay na silang mandabog at mangapi. Sa school, araw-araw daw may gulo, nananakit pa. Kaya pa silang nedispel. Gayon palang maganda na ang nangyari. Kung sa kindergarten lang naman walang nangyari. Kaso kaming gayon ang nagdurusa. Wala ng tubig sa table number 3. Ano pa hinihintay nyo diyan? Bilisan nyong dalhin. Narito na. MS Jiang, maraming salamat po sa huling beses. Talagang nagpapasalamat kami. Erin Lau. Sino nagsabi na pupunta ka dito? Restaurant natin to, pangmayaman ito. Kaya mo bang kumain dito? Mahirap ka. Tito ko, mataas na opisyal na siya. May pera siya, siya ang magbabayad. O, ambisyosa kang bata. Akala mo kaya mo na ba? Ako ba, tinatanong ka? Tigil ka. Anong karapatan mong hampasin ng bata? Anong klaseng tao ka ba? At nangahas ka pang makialam sa akin. Ang cute na to, anak ko. Kahit sabihan yung suntukin ko siya. Ano nung magagawa niyo sa akin? Halika rito agad. Naririnig mo ba? Anong trabaho mo rito? Sinabihan kita na magtimpla ng tubig para sa bisita. Di para magpakitang gilas ka. Pasensya na po, mga ginugginang. Naistorbo ko kayo, sorry po. Patawad po. Boss, nadulas lang talaga ako kanina. Mag-order na po kayo. Ilagay namin ang 2 pahina ng kumpleto. Ilagay namin ang 2 pahina ng kumpleto. 2 pahina. Naku, baliw ka. Alam mo ba magkano ang gastos kapag pinagsama yung mga putahe? Grabe ang babayaran. Baka nagpapanggap ka lang para lang magmukhang mayaman. Tapos mamaya din nyo mabayaran. Nagre-relato na naman kayo dito. Kung ayaw nyo mag-alala, pwede muna kayong magbayad bago umorder. Pwede rin mag-settle muna bago umpisahan. MR Jiang, huwag kayong magalang ng sobra. Ako ang naganyaya sa inyo sa pagkain na to. Ito ang gold card mula sa Highland Group. Alaga namang si MS Jiang. Kami po ang pinangalan na kumain kayo sa maliit naming tindahan. Isang karangalan po ito para sa amin. Ako ang bahala sa pagkain ngayon. MS Jiang. Yung iyon, ang panganay na dalaga ng mayamang pamilya Jiang. Ano? Bakit ka pa nakatitig? Hindi ka pa ba alis mag-ayos ng pagkain sa kusina? Opo. Walang hiya naman siya. Hindi na nakakagulat na akyat siya rito kumain. Aha, nakadepend pala siya sa mayamang babae. Nag-swipe pa rin ng card na parang normal. Walang dahilan. Paano naging libre ang kain? Sabi ko, ako ang nag-imbitahan. Naku, nabayaran naman kayo. Kung nainip ka sa hiya, babayaran ko na lang ulit sa susunod. Siya ba yung sinasabi mong sister-in-law dati? Di ko akalain na ganun katapang at di makatuwiran. At nagawa pa niyang magkaanak ng ganito. Si Xiaodi ang sobrang mabait. Isang maasikaso at mabait na bata. May kuya pa raw si Xiaodi. Ang kuya ko at sister-in-law namin mas pinapaboran ng lalaki. Kaya hindi masyado nila pinapansin si Xiaodi. Hindi nakapagtaka na ganun siya kamature. Lumaki siyang dinidiktahan at inyapi. Buti na lang, nasa iyo siyang tito. Kung wala, ay hindi ko maimagine kung gaano kahirap ang buhay niya. Tama. Mamaya tanungin natin ang sister-in-law ko. Kung alam niya ang tungkol sa 8 taon na nakalipas. Yung pagkawala ng bata sa Longkeng Hospital. MS Jiang, tikman niyo po ito. Rock Sugar Bird's Nest. Ito ang specialty namin. Maganda ito para sa balat ninyo. At mayroon din kaming panghimagas. Tara, panlaban sa ala. Sandali, huwag ka munang abala. May isa kaming gustong malaman mula sa inyo. Ano yon? CJ, itanong niyo na.
Huwag kayong mahiyang magtanong. Noong Hulyo 31, 8 taon na ang nakalipas. Naanak ako sa Longcheng Hospital. Isang babaeng bata ang ipinanganak ko. Kalaibang sandali lang, ninakaw ang bata. Narinig ko na, ikaw rin daw ay anak noon din. Sa parehong ospital. Alam mo ba ang tungkol dito? Nako, Ano ang nangyari? dinukot nila. Grabe, pinaghirapan talaga nilang kunin. Wala akong alam nun. Nakakatakot talaga yung pagkidnap ng bata. Hindi pa ako nakaengkwentro ng ganun. Kung nasaksihan ko yun, sigurado ako. Diretso akong sumugod at lalaban ako. Oy, bigla akong sumakit ang tiyan. Kayo na lang muna kumain. Magpapahinga muna ako sandali. Pupunta ako sa CR. Hoy, asawa, yung pagnanakaw natin ng bata noon. Wala bang iniwang bakas, di ba? Hindi ba't pinagkasunduan natin na itago ito hanggang mabulok sa sikmura? Ngayon bakit mo pa binubuhat to? Akala mo ba gusto kong magsalita? Yung nanay ng batang yon ang kumunog sa amin. Si Jiang Shiyu ng Highland Group ang anak ng milyonaryo. Apag nalaman to ng pamilya Jiang. Apos na tayo, mawala ang buhay natin. MS Jiang, pupunta ka ba sa CR? MM. Mom, gusto ko yan kainin. Yung para sa bisita yan. Hindi. Para kay second uncle yan. Hindi siya bisita. Gusto ko kainin. Gutom na talaga ako. Iwan ko. Asama na lang natin yung bata. Hindi naman talaga namin kakainin lahat. Tito, may balita na tungkol kay Xiao Yue. Pupunta ako dyan agad. May kailangan pa akong tapusin, alis muna ako. Salamat sa iyong ngayong araw sa pagkuha ng balita. Osag, mahalaga ang usapin ng bata. Anong gusto mong kainin? Second uncle, nawala yung Ultraman ko dun. Kunin mo naman para sa akin. Sag, papapakuha ko kay mom niya. Ayaw ko. Ayoko. Gusto kong ikaw mismo ang kumuha. Ay sige na, huwag ka nang sumisigaw. Kukunin ko na para sa'yo. Tumigil ka na. Natilamsikan mo ako ng mainit. Sabi ni Tito, kumain ng maayos. Huwag mag-aksayang pagkain. Naglalaro lang ako. Naglalaro lang. Wala kang pakialam. Ana. Ikaw, maliit na babae. Inaapi mo ang anak ko. Gusto mo bang mamatay? Ako. Hipeg, nagpapalaro lang ang bata. Hindi niya sinasadya. Kung hindi sinasadya niya, ikaw ang sadyang gumawa. Sa tingin ko, ikaw nga. Hindi ka man makapag-asawa, wala kang anak. Inatabunan ka ng selos kasi kumpleto ang anak ko. Pinukaw mo silang mag-away. Tingnan mo, napaso mo ang anak ko. Kung masisira ang mukha niya mamaya, kaya mo bang magbayad? Hindi naman. Si Tianxi ang naglaro at siya ang napaso. Hindi ako nanakit. At nangahas ka pang tumuligsa. Ako. Hipeg, huwag ka nang magalit. Walang kinalaman si Xiaodia rito. Hindi malulutas ang problema kung gagantihan mo siya. Bakit hindi mo muna dalhin si Tianxi sa ospital para hindi maantala ang paggamot? Ang anak ko ay nasaktan sa ilalim ng iyong pagbabantay. Nasaktan siya habang naka-under your nose. Ang gastusin sa gamot at ospital, kailangang ikaw ang magbayad. May dala akong cash na. 2,000 na lang. 2,000, ano naman ang magagawa niyan? Bigyan mo pa ako ng dagdag. 8,000. Para lang sa pag-aayos ng paso na ganito lang kalaki. Sinabi mo gusto mong isa 0,000. Ang anak ko, siya ba ay manging martsa? Paano kung may peklat siya pagdating ng panahon? At saka, dinala ko pa ang bata sa ospital para magpakonsulta. Bayad sa pinsalaan ng trabaho. At pati na ang aming mental na pinsala. Isa 0,000 na hinihingi ko ay mura pa sayo. Ikaw pa nga ang tunay na tito na ipinadala ng langit. Nakakatikim ng menu na 2 pages. Pero hindi makabayad ng gamot ng bata. Sag, ibibigay ko sa'yo.
Kakakuha ko lang sweldo na wala na naman. Ayos na ayos. Hindi na kami mag-aalala sa panggastos ng pamilya. Sa loob ng 2 buwan. Sa Wenwan, ikaw ay tinanggal sa trabaho. Ano? Boss, bakit ninyo ako tinanggal? Ang anak mong mahal, sumuka siya ng laway sa plato ng customer. Nakita yun sa CCTV. Ngayon nagreklamo na ang customer sa 12,315. Sinasabing kailangan kong magbayad na napakalaking multa. Nga. Ngayon hindi lang kita tatanggalin. Kailangan mo ring akuin ang pinsalang ito. Napakalaking kompensasyon. Gaano kalaki ang kailangang akuin? 20,000. Tito, hindi ba si Yodi? Minsan naghahain na naman siyang gastos sa'yo. Hindi naman. Wala namang ginawa si Kuyaudi. Hindi kasalanan ni Kuyaudi ito. Tatay, hindi ba sinabi mo may balita tungkol kay Xiaoyur? Saan siya? Huwag magmadali. Umupo ka, ikukwento ko ng maayos. Ipakikilala ko sa iyo, ang taong ito, ang taong inirekomenda sa atin ni MR Gao, Suan the Master. Tatay, kahit sabik tayong hanapin si Xiaoyur, hindi ibig sabihin na maniniwala tayo sa lahat ng bagay. Hindi dapat humanap ng solusyon sa pamamagitan ng pamahiin. Inaasahan mo ba na titingin siya ng mga daliri? At sasabihin agad kung nasaan si Xiaoyur? Makinig ka muna sa sinasabi ng Master. Hayaan mong matapos niya ang kwento. Hindi ako marunong magbasa ng direksyon gamit ang mga daliri. Pero sa pagbabasa ng bazi at kapalaran, medyo magaling naman ako. 8 taon na ang nakalipas. May mag-asawang mula sa Longcheng ang dumating sa akin. Sabi nila ay mabuti ang katawan nila, pero hindi sila nagkakaroon ng anak. Ako, Suan the Master, nakita kong sila ay Gachengguasu. May hindi balanseng 5 elemento ang kanilang kapalaran. Nakatalang hindi sila magkakaroon ng anak sa buong buhay. Pero ang ganitong kapalaran ay pwedeng mabago. Kailangan lang nilang mag-ampon ng batang ipinanganak. Sa huling bahagi ng Hulyo, sa oras ng Chen. Ang batang iyon ay may malaking pinagkukunan ng biyaya. Malalim ang ugnayang panlahi. Baka nga maibigay nito sa kanila, ang isang anak. Ngunit, hindi ko alam kung sumunod nga ba ang mag-asawa. Hindi ko na nasundan ang kanilang ginawa. At kayo naman, alam niyo ba ang pangalan nila? O ang tirahan kasunod na impormasyon? Ang babaeng pumirma, nag-iwan lang ng apelidong Zhao. Wala na akong ibang detalye. Ang aking Xiaoyur, ipinanganak siya sa huling bahagi ng Hulyo sa oras ng Chen. Tiyak na may koneksyon ang dalawang bagay na ito. Honey, sa tingin ko may kakaiba rito. May problema si Hu Xiaodi, sigurado ako. Tuwing humihingi ako ng kaunting pera dahil sa kanya, pagkatapos ay napapahamak ako. Minsan okay lang, mawawala naman. Pero ngayon, 3 beses na ito. Diba, baka naman ang batang yan ay malas sa amin. May panahon ka pa ba paisipin yan? Kailangan muna nating pag-isipan ngayon kung paano natin itatago ang nangyari. Nabalitaan ko kasi, si Hu Jingyao dinadala siya araw-araw. Papasok sa kumpanya para magtrabaho. Araw-araw niyang nakikita ang tunay niyang ina. Kung mahuhuli tayo, pareho tayong makukulong. O kaya, kunin na lang natin siya pabalik. Ana, ang mama, sobrang miss na sayo. Kuya at Hipag, ano nang ginagawa niyo diyan? Ano nang ginagawa? Bumabalik kami ng sarili naming anak. Salamat nitong mga araw na inaalagaan niyo siya. Tingnan niyo, gumaling na ang sugat ko. Kaya ko na siyang alagaan mag-isa. Sandali, Kuya. Baka nakalimutan lang ng Hipag na sabihin sa'yo. Inampon ko na si Kuyaudi. Binigyan ko pa siyang 3,000 na nurturing fee. Anong nurturing fee? May ebidensya ba kayo? Basta kayong nagsisinungaling lang. Kami ang kunay na tatay at nanay ng bata. Paano possible ibenta namin ang anak sa 3,000? Hindi naman kami magbebenta ng bata. Naku, pangalawa. Huwag mong sabihin sa ganitong paraan bilang kuya. Ang tindi ng salita mo. Kung gusto mong anak, maghanap ka ng asawa at magkaanak kayo. Ano tong pagkuha mo sa anak ko? Ano ba to? Hindi ko naman kinidnap. Tao ni Hu, kayo lang ba ang magdadala ng bata? Bumalik ka na. Ikaw, isang malaking lalaki. Araw-araw yakap-yakap mo pa rin ang anak na babae nila. Kung di nila alam, isipin nilang pedophile ka pa. Tumahimik ka. Huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Maniwala ka ba o hindi, sasapakin kita. Ay, nagbibiro lang naman ako. Tingnan mo, nagagalit ka pa. Sabi ko pa nga, para rin naman sa'yo yan. Ikaw, nag-aalaga ng bata. Kumbaga, nagtatrabaho araw-araw. Pero hindi ka nagpapasalamat.
Sabi nyo ba? Tama. Xiaohu, kailangan mong pag-isipan ito. Isipin mo rin ang damdamin ng mga magulang niya. Kinidnap ang bata nila. Ano naman ang kaibahan sa pagkuha ng puso nila? Anong pinagkaiba? Pero, Ngunit ano? Kahit paano pa man, iyon pa rin ay anak ng iba. At pinanghahawakan mo pa. Ano ba ang ibig sabihin nun? Hindi ba pinatamaan ni Supervisor Chu ang totoo? Ay, hindi mo nasabihin. Naalala ko na. Noong una, Sai Hu Jingyao, ay niya pa si Huoyao Jin ng malaki. Kuyaudi, sadyang suwerte ka talaga sa tiyuhin mo. Ano ba ang sinasabi mong kalokohan? Yan si Kuyaudi. Tulungan mo akong hanapin ang data. Ginawa ko yan kasi masaya ako. Huwag ninyong gawing ganoon ang tao. Huwag ninyong isipin na napakababarang tao. Sige na nga, kahit hindi ganyan ang nangyari, hindi mo pa rin dapat ngihold ng anak ng iba. Tigil na kayo sa pag-aaway. Mas mabuti pa sigurong tanungin ang bata. Gusto kong sumama kay Tito. Ayokong bumalik at mamatyagaan pa. Nako. Ang anak ko ay, ano na ang ginawa mo sa kanya sa panghihikayat mo? Ilang araw lang to. May hindi na siya nakakilala sa sarili niyang magulang. Ano ba talaga ang intensyon mo? Naku, mga magulang nga naman. Pitpit lang ng ilang beses ang bata. Para rin namang magturo sa kanya. Ay, hindi pwede yan. Hindi tawagin natin ang pulis. Tingnan natin kung ano ang sasabihin nila kapag dumating. Wala akong legal na. Mga papeles ng pag-ampon. Mukhang hindi na mapapanatili si Kuyaudi rito. Pwede namang bumalik ang bata sa inyo. Pero gusto ko talaga si Xiaodi. Baka di na kami magkita uli. Hindi ko alam kung kailan pa. Gusto ko munang isama ang bata para bumili ng kaunting regalo. Kunin niyo siya mamaya ng gabi. Ay, baka mas mabuti pumayag muna tayo. Hayaan siyang bumili. Nako, si Chen sinamin ko lang pa sa pagkain at damit. O Sarge, darating kami mamaya pa akunin siya. Huwag mong gawin yan sa anak ko. Huwag ninyo siyang itago. Ay, ang mayaman, ibang klase kumain. Tingnan mo, brand mula sa abroad. Anak. Halika rito. Kain na. Hindi. Naku, pinutol na lahat ng label ng damit. Paano na may ibabalik to? Babaeng iyon, nag-ingat laban sa atin. Ilista na lang sa online bilang second hand. Kahit konting kita, ok na. Ito, galing kay Aunt Jayang. Huwag ninyong ibenta. Ano nang yo, Akin? Ako ang nagluwal at nag-alaga sa'yo hanggang lumaki ka. Kahit isang hibla ng buhok mo. Desisyon ko yan. Naiintindihan mo ba? Ay naku. Mahal, ayos ka lang ba? Hindi mo ba nakita? Natumba ang mama mo. Dali, kunin mo ang red flower oil. Ay naku, mahal. Ayos ka lang ba? Nako. Nairita talaga ako kapag nakikita kita. Sinabi ko sa'yo kumuha ng gamot. Kinuha mo lang yung gamot. Nasaan ang gauze? Walang utak na gumagana. Ikaw ang may sala. Asawa. Tigilan nyo na. Ang bata na to, nakakatakot. Hindi natin pwedeng iwan siya dito. Nako. Tana. Hindi ba mas mabuti kung yayain namin ng magulang mong maglaro? Ayoko maglaro. Gusto ko si Tito at Tia Jayang. Xiaodi, maging mabait ka. Maghahanap si Papa ng isa para sa'yo. Isang tito at tiya na mas mabuti kaysa kanila. Pag nakita mo sila, hindi mo na sila maalala. Sige, lumakad ka na. Ayan na. Ito ang anak mong babae. Kumusta? Maganda ba? 8 na siyang taon. Mabait at marunong sa gawa. Halika, paikot ka pa kay tito. Hayaan mo siyang makita. Naku, medyo mahiya yung bata. Ay, wala namang problema. Sunod ituturo na lang sa'yo. Ara, maglaro ka na. Ako at ang tatay at nanay mo, mag-uusap lang kami. Sige. Xiaodi, natutunan mo na ba kung paano gamitin? Naalala ko. Itago mo ito ng mahusay. Huwag mong hayaang makita ng iba. Kung sakali namang ang tatay at nanay mo, hindi mabuti sa'yo, kunin mo lang ito at kontakin si Aunt Jiang. Si Aunt Jiang, pag dumating ang panahon, sasagip niya ka. Ito ang aking ulat. Susunod, inaanyayahan namin si MS Jiang upang mag-ayos ng mga gawain para sa bagong quarter.
Ay, tingnan mo itong kalidad nito. Hindi madali ang pagpapalaki ko sa kanya. Gusto ko ng 30,000. Hindi naman sobra ang hinihingi ko. Sige na nga. 30,000 na nga. Maghahanap ako ng pera para sa'yo. Bilisan mo. Nasaan siya? Tumakbo siya. Habulin ninyo. Saudi. Hu Xiaodi, lumabas ka dyan. Hindi kita patatahimikin. Saudi. Alam mo ba, puro daga rito sa paligid. Kung makagat sila ng isang beses, mamamatay pudpud na ang buong katawan mo. Ah, Naku. Nakita kita. Ay. Wala namang tao. Saudi, ayos ka lang ba? Tita Jiang, Ganyan po ang report ko. Sunod, iaayos ni MS Jiang ang mga planong para sa bagong quarter at ang mga gawain. Asensya na sa lahat. May personal lang akong aasikasuhin. huwag kang matakot. Idadala ka na ni tita pabalik. Ikaw pa tong mabahong babae. Sinira mo ang magandang balak ko. Halika rito. Ibalik niyo agad ang anak ko. O tatawag na ako ng pulis. Eh sige, tumawag ka na lang. Ako naman ay report kayo. Sa illegal na bentahan mga bata. Ang anak ko yan. Bebenta ko kung kanino ko gusto. Anong pakialam mo diyan? Ngayon, kayong dalawa, walang makakalabas dito. Iiwan ko ang bata para gawing child bride para sa anak ko. Ikaw naman manatili bilang asawa. Tita Jiang, Tita Jiang. Pakawalan ninyo siya. Kuya Hipag, tumigil na kayo. Yan ay labag sa batas. Naku. Ikaw na naman. Pandaraya at pagsasamantalang gaya mo. Siege. Swerte mo at dumating ka. Ngayon, bagong utang, luma. Isama na natin lahat. Nakikita mo siya. Hawakan mo siya pa sa akin. Ibababa ko pa ng 5,000. Kaya, isang salita, ayos na. Haha. Hahaha, tito. Himinto ka. Walang gumalaw. Opisyal ng pulis, ako ang tumawag sa pulis. Sila ang nagbebenta ng mga bata. Wala naman. Mahihirap lang kami sa bahay. Hindi namin kayang alagaan ang bata. Kaya naisip namin na hanapan ng isang maayos na pamilya para i-adopt. Hindi naman iyan ipinagbabawal. Officer. Ako ay isang matapat at mahinahong tao. Isang magsasaka lang ako. Bigyan niyo lang ako ng lakas ng loob. Hindi ako gagawa ng bentahan ng bata. Ang legal na pag-ampon ay pinapayagan. Pero kayo naman, balak ninyong ibenta ang bata sa kanila para maging child bride. Naku, Mr. Police. Huwag ninyong paniwalaan. Itong babae na ito, medyo may problema ang utak niya. Dati pa niya gustong kunin ang anak ko. Akala ko hindi siya normal, kaya hindi ko pumayag. Ngayon bigla siyang, parang nabaliw at sinubukang agawin. Kaya nagkagirian kami. Ay naku, anong kasalanan ang ginawa namin? Ang nakababatang tiyuhin. Tinutulungan pa ang ibang babae para agawin ang sariling pamangkin. Wala na bang katarungan? MS Jiang, mayroon pa ba kayong ebidensya na nagpapatunay na sila ay nagbebenta ng child bride? Siyempre meron ako. Ang bata ay akin. Kung gusto kong ibenta, ibebenta ko. Sino ka naman pa makialam? Halika na. Sama ka muna sa amin. Ano mo kami nahanap? Nakita kitang nagmamadali lumabas. Alam ko agad na may nangyari. Sa susunod na ganito, sabihin mo agad sa akin. Natakot ako baka masaktan ka. Nag-alala ako. Baka kayo masaktan. Nag-alala ang tito kay Jiang Shoyu. Ako rin, nag-alala ako para sa iyo. Ikaw ba ang huoyaw dyan na tito? Permahan mo rito. Pwede niyong dalhin muna ang bata. Sag. Yung kuha ko at yung hipag namin. Binbenta nila ang sarili nilang anak. Iyon ay pagdukot at pagbebenta ng bata, crime iyon. Sila ay dinakip na. Hintayin natin ang hatol ng hukuman. Sa ganitong kaso, ano ang mangyayari sa bata pagkatapos? Ikaw ba ay kamag-anak? Pwede mong pansamantalang alagaan o ampunin ang bata. Pagkatapos ng hatol ng hukuman, ipapadala ang bata sa welfare home. Bukod diyan, hahanapin din ang angkop na pamilya para sa adoption. Bilang tito, pwede ko ba siyang ampunin? Ikaw ba ay kasal na? Hindi pa. Ayon sa batas,
Ang hindi kasal na lalaki ay hindi pwedeng mag-ampuni ng babae mag-isa. Ito rin ay paraan para protektahan ang bata. Paano kung kasal na? MS Jiang. Para maampunin si Qiaodi, pakasalan mo ako at kumuha tayong Mariega certificate. Grab, sobrang laking sakripisyo mo. Baka naman. Mag-isip muna tayo ng ibang solusyon. Kung may ibang paraan, sinabi na sana sa atin ng pulis. Tara na, hindi pa ako natatakot. Bakit ka pa takot? Hindi ba? Hahayaanan mo lang. Si Xiaodi, na bumalik sa bahay ng mga masasamang tao yon? Oh, sa bahay ni Tia Jiang. Ang laki at ang ganda pala. Naampon na si Xiaodi. Mula ngayon, ako na ang tinatawag niyang nanay. Nanay? Si Tito na ang magiging tatay. MS Jiang. Kami ni Qiaodi. May tirahan na po. Dito sa inyo. Masyado pong abala sa inyo. Si Xiaodi ampon ko ng legal. May tungkulin ako. Bigyan siyang mas magandang pamumuhay. Bukod pa rito, malaki naman ang bahay ko. Huwag kang mag-alala. Ang laki-laking kama dito. Mamaya, gusto kong matulog. Kasama si nanay at tatay. Pakinggan ang kwentong kuneho. Qiaodi. Tito, ikukwento mo sa akin kwento mamayang gabi. Huwag nating istorbohin si mama. Okay. Pero, may narinig ako sa ibang mga bata. Sabi nila ang mga magulang, dapat natutulog ng magkasama. Ah, ganun ba? Saj, mamayang gabi ang mama at papa. Matutulog kasama ka. Ay, ang saya naman. Hindi ka patulog? MS Jiang. Hindi ako makatulog. Huwag mo na akong tawaging MS Jiang. Tawagin mo na lang akong Shuyue. Kapag kasama mo ako, huwag kang maging sobrang kinakabahan. Dahil para kay Xiaodi, kailangan din namin. Gampanan bilang kanyang papa at mama. Kung may mapasin siya na kakaiba, ay hindi yun maganda. Kaya mag-ingat tayo. Opo, MS Jiang. MM, ano ang tawag mo sa akin kanina? Shuyu. Kayo ba? Anong ginagawa ninyo? Ikaw, Anong ginagawa ninyo diyan? MS Jiang. Nakakainis ang bata. Hu Jinyao. Tatay, Kasal na kami ni Hu Jingyao. Kahapon lang namin kinuha ang marriage certificate. Hu Jinyao. Mali talaga ang paghusga ko sa'yo. Noong una, nung tinitingnan kita, nag-isa kang nag-alaga ng bata. Dahil sa hiyap at pagod mo, kaya natuwa ko at pinayagan kita. Inaalagaan ka ni Yue ng mabuti. Hindi ko akalain. Ganun pala, ang intensyon mo pala ay hindi mabuti. Tatay, hindi ganyan ang ugali ko. Ako, naisip kong practical si Xiaohu. Kaya nagustuhan ko siya. Mga ilang araw lang kayo nagkakilala. Alam mo ba talaga kung anong klaseng tao siya? Mga ilang araw lang kaming magkakilala. At bigla na lang kayong nagpakasal. Bakit hindi ako sinabihan? Si Xiaohu ay maasahan. Mabuti siyang magtrabaho, responsable. Sigurado ako sa kanya. Jiang Shuyu. Seryoso akong humahanga kay MS Jiang. Sinasalita ko ito ng taimtim. Pangako, alagaan ko siya habang buhay. Anong klaseng tunay na pag-ibig yon? Mga lalaki, wala namang mapapaniwalaan. Tatay, hindi ba sabi mo rin na mabuti si Xiaohu? Pinipili ko siyang makasama. Kasama ko siya. Maaari kang mag-relax. Tingnan mo, inampon pa namin si Hu Xiaodi. Ang cute ni Xiaodi, no? Gawin yung apo niyang babae. Hindi ba magandang idea yon? Tatay, hindi mo alam. May malaking connection si Xiaodi at si Xiaoyue. Sila hindi lang basta. Ilang taon, buwan at araw ang magkapareho pa sila. At higit pa rito, ipinanganak pa sila sa parehong ospital. Kung malalaman ni Xiaoyue na meron siyang kapatid na ganito, siguradong matutuwa siya. Sasabihin niyang sobrang saya niya. Parehong araw, parehong ospital. Sigurado akong nagkakamali kayo. Noong nag-imbestiga si tatay tungkol sa pagkawala ni Xiaoyue, malinaw ang lahat ng napag-alaman niya. Lumalabas na sobrang klaro. 8 taon na ang nakalipas sa Longcheng Hospital. Noong Hulyo 31 noon, ikaw lang ang nag-aanak noong araw na iyon. Ano? Noong 7 taon, wala pa talagang pagunlad ang Longcheng. Isa pang maliit na bayan lang noon. Hindi pa na-develop. Ang maternity department, ilang tao lang ang nagtatrabaho doon. Ilang pahina lang ng mga record.
Ginawang basahin ni tatay ang mga iyon hanggang sa sira na. Bukod-bukod niyang natutunan ang mga detalye. Kaya naman, hindi kami nagkakamali. Narinig mo ba? Si Hu Jingyao at si Jiang Shuyu magpapakasal na. Sabi ko na naman, hindi tapat ang puso ni Hu. Talagang may balak siya kay MS Jiang. Naku, ang probinsyano na yan may diskarte pala. May dala pa siyang bata, pero nagawa pa rin niya. Nakakuha pa siya ng pabor ni Jiang Shuyu. Anong sabi mo kanina? Ulitin mo nga. Nag-uusap lang kami, tungkol sa kasal ni Hu at ni MS Jiang. Si Jiang ay inihahanda ngayon, ang kasal at ang petsa. Ang bagay na ito, alam na ng buong kumpanya. Ikaw hindi pa. May iba na araw-araw nagpapanggap na siya raw ang magiging manugang ni Jiang. Sayang, wasak ang pag-asa nila ngayon. Sino ba si MS Jiang? Paano naman posible? Sinong magmamahal sa ganitong tarantadong taga-probinsya? Pagkalipas ng ilang araw magigising din sila. Tiyak nilang tatapusin si Hu Jingyao. Hu Jingyao, kung nanghihimasok ka sa babae ko, handa kang mawasak ang pangalan mo. Oni, ano nang gagawin natin ngayon? Pinilit ng Jiang family na ampunin si Hu Xiaodi. Pinilit na pag-aampon. Iyan ang isang time bomb. Bago lumabas ang kanyang totoong pagkakakilanlan. Hanggang ka natin, umiwas tayo. Naku, kung alam ko lang na ganito. 81 taon na ang nakalipas. Dapat sana, inatay ko na ang batang babae na yun. Para na, lumakad kayo. Ano pa ba ang gusto ninyong gawin? Nakatapos na kami ng aming kulong na aaw. Pinakawalan kami ng local police station. Wala kayong kaapatang hadlangan kami. Tanong lang namin, si Hu Xiaodi ba talaga? Anak ninyo sa tunay? O kinidnap lang mula sa Longqing Hospital? Anong kalokohan yan sinasabi nyo? Siyempre anak ko siya. Pero tiningnan namin ang mga record sa Longqing Hospital. Noong 7/3, 81 taon na ang nakalipas. Wala namang nakarehistro na nanganak sa araw na yun. Kaming dalawa, kuya at hipag, wala sa listahan. Magsalita kayo ng totoo. Mrs., naalala mo ba kung kailan ka nanganak noon? Naalala mo ba? Naku, nagkakamali ka ng petsa. Noon kasi ay, ayon sa lunar calendar, bandang dulo ng 7 buwan. Siguradong nai-record ng ospital ang solar calendar. Eh kung ganoon, kailan ba birthday ni Hu Xiaodi sa solar calendar? Anong buwan at araw yon? Ito naman. 8. Sige na, tama na. Matagal na ang nakalipas. Sino pa ba ang makakalimot ng ganoon kalinaw? Ay, isang batang babae lang pala. Ginawa mo pang inaalala ng husto. Pahabang magsiselebrate tayo ng kaarawan niya? Totoo nga. Hindi na natin kailangan yung bata. Kung may problema pa kayo, wag nyo na kaming hanapin. Hindi nga ba? Hindi ko pala anak si Xiaodi. Ang sumpang batang yan. Nasayang lahat ng magaganda kong damit. Pati na rin ang magaganda nating kasangkapan. Lahat napunta na sa iba. Nakakaloka talaga. Padali. Bumilis kayo. Balang aw, hahapin ko ang kaparusahan niya. At lahat yan dahil sa'yo. Sabi nga ng Tsuan Di Master, pwede naman tayong mag-ampon. Pinilit mo pa sa ospital para magnakaw. Ngayon, nagkaroon tayo ng malaking problema. Naghahanap ka na naman ng sisihin. Hu Jingxian, may konsensya ka ba talaga? Ginawa ko lang yan para sa pamilya ninyong Hu, para maipasa ang lahi ninyo. Saka, yung pagnanaka sa bata. Umayag ka naman, kung hindi ka sumang-ayon. Sino ba ako pa kumuha ng mag-isa? Kung hindi mo lang sinimula, paano naman ako papayag? Abala naman kayong dalawa. Kakatok ko lang kanina. Hindi nyo ba narinig? Sino ka ba? Umalis ka na. Magpakilala muna ako. Kasama ako sa trabaho ni Hu Jingyao. Mabilis lang ang oras. Hindi na ako mag-ikot-ikot. Diretso na tayo. Kanina nasa labas ako ng pinto. Napakinggan ko ng malinaw ang lahat. Si Hu Xiaodi. Iyon ang anak ni Jiang Shuyue na matagal nang nawala. Ang nawawala nilang anak na matagal na. Kayo ang nagnakaw. Pakiusap namin. Huwag ninyong tatawag ng pulis. Apag napasama kami, walang mag-alaga sa anak ko. Ano bang gusto ninyo? Magkano ba ang kailangan? Pwede nating pag-usapan. Basta huwag niyong ibunyag kami. Huwag kayong magpadalos-dalos. Kung gusto kong tumawag ng pulis, hindi na lang ako papasok. Kailangan lang ninyo gawin ang isang bagay para sa akin. Sisiguraduhin ko na ang narinig ninyo kanina. Mananatili siyang lihim. Hindi yata tama yan. Wala silang alam tungkol dyan. Sa pagnanakaw ng bata, gawin natin ito ganito. Hindi ba't para tayong nag-agawan? Magdudulot lang yan ng gulo. Mag-isip kayo ng mabuti. Kung magtagumpay tayo dito, si Hu Jingyao at ang batang iyon, sa bayan nilang, maalis sila sa Jiang family. Pagdating ng oras, hindi na makikita ng Jiang family si Hu Xiaodi. At sino pa ang magsasabing, ang tunay na pagkatao ni Hu Xiaodi? Hintayin na lang natin, Hu Jingyao, sa pagkakataong ito, titiyakin kong, talagang mawawala ka sa Highland Group.
Huwag kang mag-alala. Kahit pa si Xu Cheng, di ka man gusto. Hindi naman siya gagawang eksena sa meeting. Hindi siya magpapasabog ng kalokohan doon. Salamat sa'yo, MS Jiang. Nakalimutan mo na naman. Sabihin mo na lang akong Shuyu eh. Sapagkat sa paningin ng iba, parang kasal na tayo. Shuyu. Kung ganoon, tatawagin kitang ayaw na. Kung alagang magkatugma tayo, at kung makakasama kita, pwede rin naman. Hindi pwede. Malinaw na pinangako ko. Sa buhay ko, si Shen Feng lang ang mamahalin ko. Paano naman ako kikiling sa iba? Anong nangyari, Shuyu? Walang anuman. Magsisimula na ang meeting. Pumasok na tayo. Ang Helan Group Ed, ang proyektong pakikipagtulungan sa Gao Group. Ang bahagi ng disenyo ay tapos na lahat. Ang implementasyon ng engineering ay sisimulan sa susunod na linggo. Susunod, ako ang magpapaliwanag sa inyo ng mga konkretong ayos. Una sa lahat, kami. May problema. Ang mga plano ng disenyo ng proyekto namin. Paano na i-post online? Talaga ba? Tulad mismo ng ipinakita ni manager noong nakaraang linggo. Kapareho ang unang modelo. Hu Jingyao, anong nangyayari sa iyo? Hindi mo ba alam kung gaano kalaking problema ang idudulot sa kumpanya kapag nailabas ang mga plano? Napakalaking abala. Wala akong nag-leak. Walang anumang bagay na may kinalaman sa proyekto. Na inilabas ko para sa seguridad. Ang work laptop ko. Matagal nang walang net. Naniniwala ako sa pagkatao ni Hu Xiaodi. Hindi siya kailanman gagawa ng ganitong bagay. Ang pag-leak ng mga blueprint ay isang pagnanakaw, ang commercial secret. Sa palagay ko, I-report na natin sa pulis. May 2 tao sa labas. Sinasabing kuya at hipag ni Hu Jingyao. Gusto nilang makita si Manager Hu. Ito ay opisina. Hindi paleng. Hindi pwedeng basta-basta pumunta at makipagkita. Ipauwi mo sila. Opo. Kayo. Anong ginagawa ninyo rito? Nandito ako sa meeting. Bumalik na kayo agad. Ay naku, ang bait mong kapatid. Niloko ka ng iba. Kinuha nila yung mga blueprint. Pero hindi sila nagbayad. Tumakbo sila agad. Dali, umawag ng pulis para dakpin sila. Panlilin lang yan. Ipaliwanag ninyo ng maayos. Anong mga blueprint? Mga nagsisinungaling ba kayo? Anong kalokohan ang sinasabi ninyo? Bakit naman magbibiro ako? Nakalimutan mo ba? Sabi mo ayusin mo si Xiaodi. Magbibigay ka sa amin ng nurturing fee. Tama ba? Sabi mo pansamantala, wala kang pera. Hintay lang daw ng kung ano-anong bagay. Kapag nabenta na raw ang mga drawing, babayaran mo kami. Naku, hindi naman kinukutya ka ng kuya namin. Ang problema, yung pera. Hindi pa rin pumapasok. Kaya dumaan kami ni Mrs. para magtanong. Dito na natin malinaw. Ito pala si Hu Jingyao, nangangamkam habang nasa bantay. Hu Jingyao, ganito pa ang tiwala ko sa'yo. Inilagay ko lahat ng project na mahalaga sa Gao Group, na may kinalaman sa hinaharap namin. Buong puso kong ipinagkatiwala, yan sa iyo. Ganito mo ba kami babalikan? Yung tiwalang binigay ko. Ang proyektong ito, may kinalaman din sa Highland Group, sa magiging puwang nila sa merkado. Sa kanilang survival kasunod nito. Kung totoong ikaw ang may gawa nito, Hu Jingyao, hindi ka namin palalagpasin. Maniwala kayo sa akin. Wala akong ginawa. Hindi ako nagbenta ng mga drawing. Inampon ko si Hu Xiaodi. Ginamit ang legal na proseso. Hindi kailangan magbayad ng nutrition allowance. Bukod pa diyan, nagbebenta pala kayo ng mga plano. Kuha, hipag. Magsabi kayong totoo. Sino ang nagutos sa inyo magkalat ng tsismis? Magsabi kayong totoo. Sino ang nagutos sa inyo magkalat ng tsismis? Anong sismis ang sinasabi ninyo? Ito pa nga ang kapatid ninyo. Sasabihin ba niyang nagsisinungaling siya? Sasabihin ba niyang sinasadya niyang bitagayin kayo? Nasa akin ang lahat ng ebidensya. Ano mukha ninyo magkwento ng tsismis? Saan naman ang ebidensya ninyo? Ako, Hu Jingyao, nanunumpa ako. Kung ako'y para lang sa pera, gagawin ko ang ganitong bagay. Mamamatay akong hindi mapatawad. Emmy, Kung hindi naman, dahil lang sa pera ibinenta ang mga plano. Eh kung hindi, espiya na sa negosyo ang ginawa ninyo. Tama. Pagdating nila, Nagkaroon ng kaguluhan sa kumpanya. Si MS Jiang. Ang batang dinala niya, parang anak nga ni MS Jiang. Mukhang anak ni Jiang Shuyu. Ngayon na iniisip, hindi naman pwedeng maging ganoon kaswerte. Siguradong inayos nila ang investigasyon ng maaga. sadyang inayos. Para sa isang layunin, para lumapit kay MS Jiang. Pandaya para maagaw ang proyekto. At ihanda ang lahat para sa araw na ito. Matagal ko nang kilala si Hu. Alam ko talaga kung anong klase siyang tao. Hindi siya yung tipo na sadyang lalapit sa akin. Sa totoo lang, mabait ang manager na sa Hu. Kung may problema ang may kailangan, laging tumutulong siya. Naniniwala ako sa kanyang pagkatao. Kung siya ay isang espiya, wala nang tapat na tao sa mundo. Tama na. Anuman ang mangyari,
ang 2 beses na investment ng kumpanya, dahil yan sa pagkakamali mong nagkagulo. Sa bagay na ito, ako na ang magre-report sa pulis, at magsasampa rin ng kaso sa hukuman. Kung paano maghahatol ang korte, hahayaan natin ang desisyon ng korte. Magantay na lang tayo sa hatol. MR Gao, sandali lang po. Ipinapangako ko sa pangalan ko, at pati ang mga shares ko bilang garantya. Si Hu Jingyao, hindi talaga gumagawa ng anumang bagay. Nasasaktan ang interes ng kumpanya. Sage. Kung ganoon, pansamantala, bigyan ng mukha si Jiang Shuyu. Pansamantala, isuspindi at imbestigahan. Kung lumabas na, talagang si Hu Jingyao ang gumawa. Huwag tayong magpahangin. Naku, ikaw talaga. Ano bang iniisip ng utak mo? Basta na lang ginagawang iyong sariling mga shares. Tapos idinidikit mo agad sa taas. Pag na-excite ka, wala ka nang kakialam sa kahit ano. Walang kagulat-gulat na mga lalaki na madalas magloko sa'yo. Ano ibig mong sabihin dyan? Dahil ganito na ang sitwasyon. Sasabihin ko na lang ang totoo sa'yo. Yung dati mong ginawa, ang pagtakas para sa kanya, at pagkasira ng relasyon sa pamilya, ang tinatawag mong ex-husband, isa siyang lumpong manloloko. Impossible yun. Hindi puwed. Sage. Halika, tingnan mo mismo. Hala, dito. Tingnan mo. Ito siya. Pati ikaw at iba pa, inagsama-sama niyang niloko. Mahigit 10 mayayamang dalaga. Ang dahilan, para kumita siya mula sa inyo. Maraming pera na kinukuha nila. Hindi. Hindi ito pwede. Hindi siya pwedeng ganyan sa akin. Yung mga ito, sinaayos lahat yan ni Ama, pinadala niya silang mag-imbestiga. Dahil sa pagkawala ni Xiao Yur, sobrang laki ng dagok na natanggap mo. Hindi kinaya ni Ama na masakan ka. Kaya tinago niya ito mula sa'yo. Ngayon, dapat malalaman mo na ang katotohanan. Paano nangyari to? Sabi niya mismo, mahal lamang niya ako. Yuyu. Kung hindi ka magbabago ng ugali mo, sa usaping puso mo pa rin, gaano ka pa kagigipit, ilang bangga pa ang kailangang pagdaanan mo. Saj, kahit niloko ka nga niya, hindi pa rin ito pinapatunayang. Areho si Xiao Hu sa ganyang tao. Ikaw naman, hindi ka talaga gumigising hanggang sa huli. Nasa ganitong punto na tayo, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Mula ngayon, huwag ka munang alis dito. Mag-isip ka ng mabuti. Kapag klaro na ang isip mo, maari ka nang lumabas. Ama na, umalis ka na. Binalaan kita, huwag ka nang magpakita sa harap ng anak kong babae. Kung hindi ako magkatawad. Xiaodi, pesensya na. Baka kailangan naming umalis. Kay Tia Jiang ng ilang panahon. Tito, huwag kang mag-alala. Lahat magiging maayos. Kunin niyo ang pera at umalis na kayo. Kaunti lang yan. Ano nang kaya nitong gawin? Magtutulungan tayo. Dapat patas at parehas ang benepisyo. Dapat nga. Hindi ako dapat magbayad mula sa sarili ko. Binalaan ko kayo ha. Umalis na kayo. Huwag na kayong magkita pa. Kakaalis ko lang sa company ninyo. Ngayon ko lang naintindihan. Yung nagbebenta ng drawings siya ang kikita. Dapat hatiin mo sa amin ang kalahati. Binalaan kita. Huwag kang magkalat ng kalokohan. Ay, may kumagat sa akin. May problema ka ba? Hindi ka nagbayad as sinuntok mo pa kami. Kung hindi nyo kami bibigyan ng paliwanag, hindi kita pabayaan. Bakit hindi mo sabihin na ang anak mo ay isang masamang anak? Nilagay niya ang mga insekto sa loob ng pantalon ko. Gawa ba yan ng tao? Tumahimik ka. Kung magbastos ka pa sa anak ko, naniniwala ka ba na isisiwalat ko lahat ng kalokohan mo? Isisiwalat ko lahat ng ginawa mong marumi. Ipapakita ko pa sa boss mo na ikaw pala ang nagbebenta ng mga drawing. Tapos ka na. Sige, gawin mo kung kaya mo. Ako rin, sasabihin ko naman sa lahat na ninakaw ninyo ang bata. Patayin na lang natin ang isa't isa kung ganun. Tana. Inosente si Xiao Hu. Hindi nga siya nagsinungaling sa akin. Ang taksil na pinalayas sa kumpanya, may mukha pang bumalik. Mag-ingat kayong lahat. Baka may iba na naman nagnakaw sa inyo.
Siyempre, kaya kong bumalik. Dahil nahanap ko na ang ebidensya. Mapapatunayan nito ang aking kawalang sala. Ang totoong nag-leak ng drawing. Ikaw pala. Baliw ka ba? Walang makakapalit ng panagot para sa'yo. Kaya nagbubulong ka na lang ng kalokohan. Nag-akusa ka na saan-saan. Sinasabi mong si Kuya Tsu ang may sala. Anong ebidensya meron ka? Nasa computer ni Xu Cheng ang ebidensya. Aalok mo ba na ipakita yon? Said, siya sa atin nyo na lang kung gusto nyo. Kung may mahahanap ngang ebidensya talaga. Sasabihin kong si Hu Jingyao ang grandpa ko. Dati pa kiniskis ko na ang mga bakas. Nilinaw ko ng todo, wala nang matitira. Paano pa kaya iwan ko para hanapin ninyo? Bakit hindi makita? I-send ang email address. Nandito naman eh. Kalahating oras na ang lumipas. May nakita na ba kayo? MS Jiang, bakit hindi ka sumusuko? Ganyang lalaki. Hindi nga karapat-dapat. Pinaghirapan mo pa siya. Tingnan mo ako. Huwag mong hawakan si Auntie Jiang. Nakita na. Galing itong computer na to. Likhang ipinadalang email. Tingnan ninyo. Hindi ba ito? Ang private email ni Supervisor Chuto, di ba? Nasa content ng email. Palaga nga, competitor ng Highland Group ito. Tingnan ninyo ang signature. Ginamit ang pirma ni Manager Hu. Tunay ngang isang sistematikong paninira. Parang isinisigaw na magnanakaw na heto ang ninakaw. Ang tindi naman, sobrang malisyoso. Hindi totoo, kiniskis ko na nga lahat. Ngayon na nangyari ito. Ano pa bang sasabihin mo? Hindi MS Jiang. May ipapaliwanag pa ako. Ipapanagot kang kumpanya ayon sa batas. Kasong pagnanakaw ng komersyal na lihim. Ano pa ba ang ipapaliwanag mo? Sabihin mo na lang sa hukom. Security! MS Jiang, Jiang Shuyu, ginawa ko ang lahat ng ito. Para sa iyo. Tingnan mo ako. Ako ang pinakamahal na lalaki para sa iyo. Naangarap akong mahalin mo. Pero sa likod mo, gumagawa ka ng mga bagay na pumipisala sa kinabukasan ng kumpanya ko. Hindi ko tatanggapin ang sisi na yan. MS Jiang. Jiang Shuyu. Ito ba'y para kay Xiaodi? Inihanda ito espesyal para kay Xiaodi. Kumusta? Magugustuhan ba ni Xiaodi? Gusto ko. Seg, magpahinga muna kayo. Matutulog na lang ako sa sala. Hu Jingyao. Tatay, sabi mo, di ba? Tayo ay isang pamilya. Dapat sabay tayong matulog. Ang mga ito, orihinal na inihanda para kay Xiaoyuer. Kung isuot niya yan, magiging kagaya ba siya ni Xiaodi? Nanay, anong nangyari sa'yo? Wala, ayos lang. Iniisip ko lang. Ang ganda talaga ni Xiaodi sa damit na to. Mamaya may driver na darating. Ikaw ang maghahatid sa akin papuntang opisina. Sama ka na rin. Sige, ipapakiusap ko na kay Jiang Shuyu. Bakit ka pa magalang sa akin ngayon? Ang progreso ni na papa at mama. Bakit mabagal pa rin? Hindi pwede. Kailangan ko pa silang tulungan. Tatay, anong nangyari sa'yo? Parang nagsimula kahapon. Parang balisa siya. Wala ko, ayos lang. Tatay, dahil ba ito kay mama? Kaya kinakabahan? Hindi. Tatay, gusto mo ba si mama? Hindi. Pero hindi mo gusto si mama. Bakit ka nagpakasal kay mama? Si Jiang Shuyu ay mabait na babae. Pero ako'y simpleng mahirap lang. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Tatay, sinabi nun ng teacher kay Xiaodi, kailangan may tiwala ka sa sarili. Na naiintindihan naman ni Xiaodi ang aral na yon. Tatay, dapat maintindihan mo rin ha? Xiaodi, huwag kang magpaloko. Ano kayong pinag-usapan? Ang saya naman usapan nyo. Nag-usap lang kami. Masarap ang almusal kaninang umaga. Tama ba? Tatay, huwag kang magsisinungaling ha. Kami naman, pinag-usapan namin. Kung gusto ba ni tatay si nanay? Hindi ganyan, Xiaodi. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Iwan ko, tatay. Gusto ba ni tatay si nanay? Siyempre, gusto ko siya. Si nanay naman? Gusto ba ni nanay si tatay? Xiaodi, hulaan mo. Hulaan mo, Xiaodi. Gusto. Nandito na si Miss. Sandali, MS Jiang. May gusto akong sabihin sa'yo. Gusto kita. Gusto kong makasama ka. Hindi dahil kay Xiaodi. Tono. Sarge, Ano? sinasabi ko. Sang-ayon ako sa'yo. Sa totoo lang,
Matagal na kitang gusto. Hindi kita maiwan. Ang yumaong asawa ko. Pinangako natin dati sa isa't isa. Namamahalin lang natin ang isa't isa buong buhay. Bakit naman? Hindi ko naman inasahan. Naniloko niya lang ako. Lumapit siya sa akin. Dahil lang sa pera ko. Shh. Huwag kang mag-alala. Hindi ako ganyang tao. Mahal Kira. Dahil sa iyong katapatan at kabutihan. At wala itong kinugnayan. Kung ikaw ba ay anak ng pamilyang Jiang. Kung hindi ka man naniwala, pwede akong sumumpa. Kung niloloko Kira. Maniniwala ako sa'yo. Mula ngayon, ikaw at ako, ang magiging mga magulang ni Xiaodi. Tunay na pamilya na tayo. Ang saya naman. Finally may magmamahal kay Xiaodi. May tatay at nanay na siya. Mag-ingat ka. Tatay, Kayo ba? Kumusta kayo? Nakatamo ba kayong sugat? Ayos lang kami. Naiyak ako kanina, napakatingin ko lang. Akita ko lang ang birthmark ni Xiaodi. Siya nga talaga si Xiaoyue. Siya ang anak kong babae. Tanda sa balat. Paano ito posible? Toto. Hindi ko alam bakit. Ngunit kanina, si Xiaodi ay naglabas ng gintong liwanag. Sa braso niya, lumitaw. Isang tanda na kagaya ng kay Xiaoyue. Ngunit agad na nawala. Pero, paano mangyayari ang ganitong kakaiba? MSJ, ang sample na ipinadala ninyo. Lumabas na ang resultang ENA test. Baka si Xiaodi. Alagang hindi anak ko? Kilala ko ang pagkatao ng kuya ko at manugang ko. Malaki ang posibilidad na niloloko nila kayo. Mas mabuti siguro. Diretso na lang tayong magpad na test. Ipinapakita ang resultang ENA test na ikaw at Xiaodi ay tunay na ina at anak. Xiaoyue. Totoong anak ko si Xiaoyue. Nahanap ko na siya. Masakit. Masakit. dumating na ang nobya. Wow. Halina, dumalo sa kasal namin ni Jiang Shuyu. Maghalikan kayo.